Hi guys! Welcome back to Yanni's Room. Tara, pasok. Feel at home! Shucks! Excited ako para sa episode for this week kasi February, buwan ng pag-ibig, and actually this week ata ang Valentine's. Right, this weekend. If I'm not mistaken. And so, ang naisip ko na episode for this week ay mga rom-coms na nagpa-feel sa akin na parang gusto ko na magmahal ulit. Mga rom-coms. Feel ko, ang tagal ko nang hindi nagto-talk about movies dito sa podcast. Ang dami kong plan. But, every time gagawin ko na siya, napapaisip ako na, shit, paano ko nga ulit ginagawa yung mga episode ko about movies? Kasi need kong i-rewatch. Gusto kong i-rewatch muna para maikukwento ko siya, maalala ko kung ano yung feeling and all. So, it really takes time para gumawa ng mga movies ng mga episodes about movies. But, well, alam nyo na rocker. Girl, paghalo ko in my mind. Alam nyo na, sucker ako for rom-coms. Filipino mainstream star cinema rom-coms. Yes, mahilig ako manood ng mga rom-com and so sabi ko, okay, I think maglilista ako ng 3. Dito sa listahan ko, dalawa sa films na to ay Ang Bida, Isang Barreto. Crazy. Wala akong masabi sa mga Barreto. Claudine and Julia, sabi ko, damn, the acting genes, wild sa Barreto clan. And then, 2 movie din dito na, nanay, si Cherry Pie Picache. Sabi ko, so totoo nga. Totoo nga yung anak ni Cherry Pie Picache Multiverse. That's it. Like, wow. Okay? So, ang mga movies sa pag-uusapan natin today ay Got to Believe, so iconic. Si Claudine Barreto and Rico yan, directed by Olivia M. Lamasan, if tama ako na pagkakaalala. And then, My Amnesia Girl ay Cathy Garcia Molina. At Love You to the Stars and Back, Donette Hadaone. So, I'm sobrang excited ko. Let us begin! Okay. Una, sa Got to Believe. Sobrang iconic ng Got to Believe. Imposibleng hindi nyo pa narinig ang Got to Believe ni Claudine at ni Rico yan. Oh well, hindi naman pala super imposible. Baka nga lang malayo kayo sa mundo ng mga rom-com. Pero, ang Got to Believe, na-discover ko siya kasi na-reference siya sa Vince, Kat, and James, na ang bida din ay si Julia Barreto. Siyempre, parang ang iconic nung recall na, shucks, tita niya yan. Tapos siya na yung leading lady ngayon sa isang rom-com. Nanood si Julia Barreto at Joshua Garcia doon sa Vince, Kat, and James ng film na Got to Believe. Tapos may isang scene sila doon na nire-remake. Which is yung iconic na scene na, paano mo nga ba malalaman kung in love na si Tony? Ganyan. Ikukwento ko na lang siya mamaya. Simulan na muna natin ang Got to Believe. Pinagpilian ko talaga kung Got to Believe or Dahil Mahal na Mahal Kita. Dahil Mahal na Mahal Kita, alam ko dun based yung Love You So Bad ni Will, Bianca, tsaka ni Dustin. But yon, dun sa Dahil Mahal na Mahal Kita, kung tama ako ito yung bad girl si Claudine, but she's a baddie. Tapos, si Rico yan doon, very achiever, perfectionist, good boy type, nabago niya si Claudine. Ganun yung Dahil Mahal na Mahal Kita. Which is, hindi ako fan ng ganung. Gets ko naman kung bakit siya mangyayari sa rom-coms. Pero, personally, hindi ako fan ng ganun kasi we lost a baddie because of a guy. And then, hindi ko kasi gusto yung ginawa ni Dieter kay Claudine nun. Actually, hindi ko gusto yung mga pinaggagawa ng characters ni Dieter tsaka ni Rico yan kay Claudine nun. Like, sobrang harsh nila kay Claudine. And so, sabi ko, okay, ayoko nung Dahil Mahal na Mahal Kita. Itong Got to Believe kasi, I'd say, mas romantic, mas whimsy, mas light. Although, merong aspect na, ay, ano ba yun? May pagka-misogynist pa rin ng onting-onti lang naman. Feeling ko hindi may iwasan ng mga time na yon. Medyo maiik ka lang. Whatever, ang dami ko pa disclaimer, mag-start na tayo. So, ang bida sa Got to Believe ay si Lawrence. Ang actor ay si Rico yan. Si Lawrence is siyang photographer. And then si Claudine Barreto, si Tony. Si Tony ay isang fashion designer. Designer siya ng mga wedding gowns, mga concept wedding.
Okay, so kakaiba yung business idea ni Tony. And then, ang interesting kasi ng start ng Got to Believe, ang Got to Believe nag-start siya sa kasal. Dito, dun sa kasal na yon, medyo may mga dream sequences or may mga imaginary scenarios na pinapakita kung paano pinaperceive ni Lawrence at ni Tony ang wedding. Okay? So, for Lawrence kasi, hindi siya naniniwala sa wedding. So, habang ongoing yung wedding, yung kino-cover nilang wedding, andun si Tony, invited siya, biglang nagkakaroon ng shift to a imaginary scenario na horror siya para kay Lawrence. Nakikita niya na yung groom habang naglalakad, may imagine niya na nakapreso, ganyan. So, ganun nakikita ni Lawrence ang marriage. Hindi talaga siya naniniwala sa marriage. And, dahil yon sa childhood trauma niya. Hindi naman trauma, but dahil yun sa childhood experience niya na hindi okay yung parents niya, if I'm not mistaken, nag-divorce yung parents niya, malalearn niyo yun throughout the movie, pero yun yung reason kung ba't ayaw ni Lawrence sa marriage. Tony, on the other hand, such an interesting character kasi sobrang gusto niyang makasal. Okay? Si Tony, NBSB siya. And 24 years old na si Tony. 24 years old sila, actually, I think, dito sa movie. Tapos napaisip ako, sabi ko, oh my God, nasa age na ako, naka-edad ko na yung mga bida sa rom ko. 24 sila dito. What do you mean? Gustong-gusto ni Tony makasal. Gets ko naman. Siyempre, nung time na yon, pag 24 ka, isipin niyo, wala rin kasing senior high nung time na yon. So, maaga rin silang graduate ng college. And that means, sabihin na natin, nung walang senior high, 16, papasok ka ng college, graduate ka na by 20. Kung 24 na si Tony, 4 years na siyang nag-work. 4 years na siyang adult. And that's why, sobrang important na sa kanya ng marriage. That's probably why sobrang important na rin ng marriage sa mga magulang natin at such a young age before. Ngayon kasi hindi na gano'n. 24 is so young. I'm gonna say it kasi 24 ako. And so hindi ko ma-imagine na sa point ng buhay ko na to, aasamin ko ng magpakasal. I cannot even believe na adult na ako at this point. But I am. Like 2 years ago lang akong graduate ng college. 2 years pa lang akong feeling ko nasa adult phase ng life ko. So, ang ganun ng kasal for us, young people. But, ang saya na makita na sa mga rom-com before, ito yung age na people get married, people settle down. So, si Tony, gustong-gusto niya makasal. Let's say, hopeless romantic talaga si Tony. Malalaman natin na si Tony kasi ay NBSB siya. Tapos, sa isang family gathering, makakwento ng mga tita niya sa kanya na, Tony, ano ba yan? 24 ka na, hindi ka pa nagkaka-boyfriend. Alam mo naman na sa pamilya natin, kapag hindi ka pa kinasal at 25 years old, tatanda ka ng dalaga. So, merong ganong taning or lore sa family ni Tony. Yung mom niya, which is si Cherry Pie Picache, na-deads na sa movie na to. Wala naman si Cherry Pie Picache dito sa movie, pero may picture siya kasi nga, siya nga yung siya nga yung nanay ni Tony. Makikita niyo lang siya actually sa pinaka-opening sequence, before pa nitong wedding scene. Doon sa pinaka-opening na sequence, merong scene na batang Tony, and doon pinapakita na she really believes in fairy tales, na someday magkakaroon siya ng Prince Charming. Siya yung, simula pagkabata pa lang, ganun na talaga si Tony. Si Lawrence naman, nung bata, pinakita rin kasi yung Lawrence na bata. So, like, may parallel. Si Lawrence, binabasag niya yung fantasy ng kapatid niyang babae na wala talagang fairy tale, walang happily ever after. So, may kita natin yung difference between these two characters. Ang fun nung opening sequence yung sa kasal kasi sobrang chaotic lang niya. Iba kung paano nakikita ni Lawrence and iba din kung paano nakikita ni Tony. Tapos sobrang hopeful ni Tony, naiiyak siya, kasi nga, ganun niya talaga kagustong ikasal and ganun talaga siya naniniwala sa love, okay? So, yun, iba rin siguro yung pressure sa kanya kasi bukod sa hindi pa siya nagkaka-boyfriend, sobrang open naman niya to relationships, to love in general. Sobrang whimsy niya, sobrang hopeless romantic niya, pero wala talagang dumadating. May part doon na imagine niya na
ang tagal atang sumagot ng bride, basta bigla siyang gumitna na, I do! Siya yung sumigaw, kasi nadala siya dun sa imagination niya. One fun fact na nakita ko dito, yung man fun fact, parang Easter egg lang, na yung name ng pinapakasal ay Kathy, I think Kathy Garcia, tas yung husband ay Blanc Molina. So, I guess pinangalan kay Kathy Garcia Molina at saka sa asawa niya yung dalawang kinasal. Wala lang, I guess Easter eggs lang. Kasi nung nag-start akong magkaroon ng work sa film, ganyan, super fun. Nagkakaroon ako ng idea kung ano yung nangyayari behind the camera, and ganun talaga yung nangyayari na, yung name ng crew, siya yung ilalagay dyan. Minsan, yung mga assistant director, magka-cameo. Fun! Ian Villa, Venice, Marahuyo Project, siya yung AD sa Third World Romance. Nag-cameo din siya sa Third World Romance. Siya yung bumili ng siomay sa ending ng Third World. Siya din yung nagpiprint ng resume ni Charlie Dizon sa simula. So, may mga ganong moments na once naka-work ka sa industry, tas makikita mo siya, amazing lang. Fun lang. Wala lang. Okay, gusto ko lang yung i-share. Next, nagustuhan ko rin super yung opening sequence ng Got to Believe. Kasi sobrang chaotic niya. Tinuturo kasi sa amin ngayon ni Sir Ricky yung mga iba't ibang uri ng opening sequence for films, kung anong gusto mo isulat. Minsan may montage, may narration, meron yung text narration lang, kagaya nung sa Star Wars, meron yung voice narration, kagaya nung sa Sentimental Value. And so, kapag pinag-aaralan mo yung mga ganong bagay, hindi mo mapigilang mapansin yun kapag nanonood ka ng isang film. I feel like yung opening sequence ng Got to Believe na establish clearly kung anong klaseng tao si Lawrence at si Tony, kung ano yung paniniwala nila about love, and then sobrang chaotic din at the same time. So mahuhook ka. Kaya, I love it. Okay? Doon sa opening sequence na yon, pinicturean ni Lawrence si Tony kasi tawan-tawa siya kay Tony na ngumangawa. And then, kinabukasan, I think, or some other day, lumabas yung isang article na about Tony. It's about Tony na bridesmaid, na sobrang emotional, and all. Basta may kwento lumabas na article. Tapos visit si Tony kay Lawrence. Kasi nga, si Lawrence yung kumuha ng mga pictures na yun. And most likely, sa kanila din galing yung article. So, makikita natin dito na ang trope natin, guys, ay enemies to lovers. I'm just gonna say it. Okay. Sobrang chemistry ni Rico yan. At saka ni Claudine Barreto. Grabe sila mag-banter. Nakakakilig talaga. Okay? Ngayon, si Tony, meron siyang sariling shop para sa business niya. And then, kasama niya din sa business na yun si Arnold at ang kanyang best friend. I-search natin kasi ang disrespectful naman na hindi ko alam yung name ng best friend ni Tony dito. Si Nikki Valdez. Kilala niyo si Nikki Valdez? Yes! So, siya yung best friend ni Tony dito, si Karen. Karen yung name niya sa movie. So, silang tatlo yung magkakasama dito sa business na to. And si Tony, kay Karen siya nag-open up. Gusto ni Tony, inaay ni Tony si Arnold. Okay, crush niya si Arnold. And the feeling niya si Arnold na lang bilang yun yung taong or yung lalaking proximate sa kanya. Si Arnold na lang yung chance niya at this point na iligtas siya mula sa curse ng 25 years old na hindi pa nagpapakasal. So, mayroong hope. But turns out, guys, si Karen at si Arnold, si BFF at si Arnold, ay nagdi-date. And hindi nila alam kung paano sabihin kay Tony. Next naman, kay Lawrence. Si Lawrence, meron siyang pinsan na galing ibang bansa, nag-work sa lifestyle magazine. Tapos, humingi kasi ng favor si Lawrence sa pinsan niya na-feature mo na nga isang photographer. It's time to i-feature mo rin ako. Ako, pinsan mo ako eh. Nadala mo nga yung photographer na friend natin sa New York. Ako na pinsan mo, hindi ganyan. Nag-ano lang siya, nag-ask siya na i-feature siya sa lifestyle magazine. Tapos, sabi naman nung pinsan, wala pang ang kwento. So, what are we gonna do? Tapos, natapon ata yung mga pictures.
apparently maraming picture si Lawrence kay Tony. Hindi naman nila sinabi kung nasa iisang group of friends ba si Tony at si Lawrence. Pero kasi magkakakilala yung magkakaibigan eh. So, let's just assume na yes, nasa iisang group of friends sila. Lagi sila nagkaka-work kasi nga kapag pag may client si Tony na bride, ang kinukuha niyang photographer ay si Lawrence. So, nakita nung pinsan ni Lawrence yung mga pictures. Kanya, sino to? Like, iba't ibang kasal na funny pictures, ngumagawa si Tony, ganyan. Tapos nagkaroon yung idea yung pinsan na I want to use her for an article. Ito yung kwento na meron tayo or pwede natin gamitin, Lawrence. So, Lawrence, syuket siya, te. Kasi alam niyang buwisit sa kanya si Tony. And now, kailangan niyang humingi ng favor kay Tony kasi gusto ng pinsan niya na si Tony yung i-feature. So, kailangan niya yung opportunity na yon. And then, lumapit siya kay Tony, hinihiling niya kay Tony na nanghihingi siya ng favor na, yun nga, let me use you, let's collaborate, makakatulong to sa business mo, let me feature you, ganyan, tutulungan kitang maghanap ng date. Pumayag ka lang. Ayaw ni Tony kasi nga, buwisit talaga siya buwisit siya kay Lawrence. So, magkaaway sila eh. So, ayaw niya ngayon, lagi mo akong pinicture mo ako sa isang article, tapos ngayon, hingi ka sa akin ng favor. No way! Okay? Tapos, kinukulit ni Lawrence si Tony. Kasi kailangan niya talaga yung opportunity na yun. Ito yung scene na, hindi ko alam if nakita niyo na to eh. Ito yung scene na tumatawid si Claudine, tapos si Rico yan na, yung sumigaw na, promise hindi na kita guguluhin, pumayag ka lang sa proposal ko. Kaya ko to sinasama kasi sobrang ganda ni Claudine Barreto doon, girl. Like, the outfit? Oh, let's talk about the outfits. Sa film na to, sobrang love ko yung outfits nila Tony, nila Claudine. Sobrang love ko yung styling, yung kulay ng production design. Also, sobrang kulay lang. Sobrang kikay niya. Maybe that's why nag-hit siya sa akin. Going back, yun, sabi ko, hindi na kita guguluhin, sabi ni Lawrence. Pumayag ka lang sa proposal ko. So, pumayag si Tony sa proposal. Sumalang si Tony sa iba't ibang dates na sineset up ni Lawrence. Si Lawrence, grabe naghahanap sila ng lalaki na gustong i-date si Tony. Namimigay sila ng flyers, kung kanino sila sinel talaga nila si Tony, ganyan. Tapos, iba-ibang montage yun eh. Nung nalaman ng mga lalaki, nakausap niya na, sino ba yung i-date? Si Tony, sabi ni Lawrence. Tapos biglang umayaw yung mga lalaki. Ayaw nila kay Tony kasi, gets ko naman na for the plot lang. Ayaw nila kay Tony kasi tingin nila brat, iyakin. Sobrang strong personality kasi ni Tony. Tingin nila maarte masyado, ganyan. Whatever. Men. So, hirap talaga sila na maghanap ng ipapadate kay Tony. Ngayon, montage to, meron 3 nakadate si Tony na sobrang fail. Okay, hindi ko na nasasabihin, hindi ko na ikukwento, pero sobrang fail talaga. Basically, sobrang shit ng mga date na nakuha ni Tony. And, nung may isang scene doon na sinasabi ni Lawrence na, Tony, meron ako nahanap, ganyan. Tony is just done. Ayoko na nito. Pagod na ako. Ay, sorry. Nakalimutan ko na at this point ata nasabi na ni Karen at ni Arnold kay Tony na sila at ikakasal na sila. Yan, may isang eksena doon na sinasabi ni Tony na ayoko na, I'm out, pagod na ako, umiiyak siya, ganyan. Tapos biglang sumigaw si Lawrence. Ito, hate ko tong scene na to. Actually, gets ko naman at that time, siguro, hindi naman talaga to super cancelable. Pero ayoko talaga kasi sa mga lalaking sumisigaw, guys. Sumisigaw lang si Lawrence na, alam mo ba, kung, ito yung sinabi, as in, ang notes ko dito, may isang scene na sumisigaw si Lawrence, kainis ang puta. Yun talaga yung sinabi ko. Kasi sinabi niya kay Tony na, ayaw kang i-date ng mga lalaki kasi they think you are easy, you're a woman of the world, whatever that means. Okay? You're a woman of the world, papatol ka kahit kanino, you are a tease, etc., etc. Basically, ang degrading nun I did not like that. Kasi, so far, sa film, like, hindi mo yun makikita kay Tony. Ewan ko, she just dresses
Okay. Maybe at that time, sa standards ng mga tao, masyadong provocative kung paano manamit si Tony. But it's not provocative. Honestly, it's just fashion. But yeah, I understand. Men cannot grasp that. So, okay. So, yun yung mga sinasabi ni Lawrence kay Tony nung confrontation scene na yun. Sigsigawan sila. Tapos galit si Lawrence. Tapos sinabi, doon ni-reveal ni Lawrence na just so you know, kinall off na ng pinsan niya yung deal. Like, wala na talaga yung article. Tinutulungan na lang niya si Tony. Okay? I'm just doing this out of kindness, I guess. Wala na akong makikita dito. Tapos yun, nag-sorry si Tony. Okay, sorry na. Ganyan. Ayan. Umupa na sila. Nakalimutan ko na kung ano yung mga next scenes. Pero, may mga lumipas, ganyan. Ngayon, sabi ni Tony, tumawag si Lawrence kay Tony na nakahanap na siya ng perfect date for Tony. Which is yung childhood friend niya. Si Dominic Ochoa. Ang name ni Dominic Ochoa dito ay si Perry. So, si Perry ay isang lawyer na nag-aral sa Harvard, pauwi pa lang ng Pilipinas. Perfect tong guy na to for you. But of course, meron lang din akong favor. Gusto kitang i-prepare for this friend. Yung sabi ni Lawrence. Kasi, this is my friend. Importante din sa akin tong tao na to. And so, I also want you to be good for him. So, kinikilig na ako. Dito kasi magsisimula yung bond nila. So, basically, parang tuturuan ni Lawrence si Tony how to be likable for men. Sorry. Yun yung pangit na term. Pero gets nyo yun, guys. Okay? Okay. Rom-com to. Hindi tayo magiging sobrang... Alam nyo, hindi naman ako super woke eh. Alam nyo yan, medyo lenient ako pagdating sa mga rom-com. Siyempre, alam ko na kaya ganito kasi nung time na yun, hindi pa siya super problematic. So, okay. Hindi naman sa ito-tone down niya si Tony. Wait, naghahanap ako ng words in my head. Wala lang. Ituturo niya lang kay Tony yung ways. O, yun na lang. Na this is how you date or how you present yourself to a potential partner. Let's just say that. Okay? Yun. Basically, prepare niya si Tony for Perry. So, dito sila nagkaroon ng bonding. Pumunta na si Lawrence sa family lunches or dinner lunch. Family lunch ni Tony. Si Tony kasi dahil dads na yung mom niya na si Cherry Pie Picache dito, yung dad na lang yung meron siya, tapos yung dalawang aunt niya na single. Ganyan. Tapos, kilala ng family ni Tony si Lawrence. Yun lang yung gusto kong sabihin doon. Sumasama siya sa mga lunch. So, karoon talaga kasi doon ng moment dito. Ito na kasi yung start ng Star Cinema montage, guys. Kung nanonood kayo ng mga rom-coms ng Star Cinema, you know what I'm talking about. So, yung Star Cinema montage, kapag, kung hindi kayo familiar with it, yun kasi yung time na montage, may music, tapos ito yung time na nagkaka-developan yung characters. Yes, kilig lang siya, basically, before mag-start ang conflict. Yun ang Star Cinema montage sa mga rom-coms nila. So, nag-start yung Star Cinema montage, tinatanong ni Perry kung, okay, sorry. Bago ako dumako dun sa Star Cinema montage, tinanong muna bakit ko to nakalimutan? Sorry bago ako pumunta ng Star Cinema montage, hindi ko pwedeng makalimutan to kasi ito yung scene na na-reference sa Vince, Kat, and James. Ito yung time na nung naghahanap ng mga lalaki, si Lawrence, para kay Tony, tinanong niya yung mga friends ni Tony. Parang montage din siya, ibang interview scenes, ganyan. Tinanong ni Lawrence yung friends, si Karen, yung family ni Tony, kung ano ba yung type ni Tony, or paano malalaman kapag in love na si Tony. So, ito yung sinabi ito yung may yung dugdug. Kalimutan ko yung line yung, basta parang magic, bumibilis ang tibok ng puso, at higit sa lahat, sinisinok. So, si Tony, kapag in love na siya, sinisinok siya. Okay. Yun lang. Establish natin yun kasi importante yun eh. Balik na tayo sa Star Cinema montage. Yung Star Cinema montage, naging close si Lawrence at si Tony. They got to know each other. And ito yung type of
nagkakadevelopan sila na hindi nila alam and mas nauunang napansin ng people around them. I love that. Gustong-gusto ko yung ganung element sa rom-com na sobrang goods nitong dalawang taong to pero hindi nila alam. And yung mga characters sa paligid nila, they know. As in, yung glances that they share. Pag tumitingin sila kay Lawrence at kay Tony, ganyan. Parang, may isang eksena sa park na pinapakilala ni Tony, parang kinukwento lang ni Tony yung sarili niya kay Lawrence na achiever siya, ganyan, valedictorian siya dati, tapos nung college, cum laude na lang siya, kasi nagbulakbol na siya, and wala pa nga siyang naging boyfriend ever since, wala lang. Ang natatandaan ko lang yung scene na yon kasi dun din sa park na yon may part ng montage na pinasan ni Lawrence si Tony. Like, they're really having fun. Nagiging close na talaga sila, guys, dito sa getting to know each other nila. Na, hindi pala getting to know each other, pine-prepare ni Lawrence si Tony para kay Perry. Okay? Ganyan. And then, dun din sa part na yon, biglang nagkaroon ng moment si Lawrence na, tangina, parang, wait, parang iba na yung nararamdaman ko sa babaeng to. Like, wait a second. Nai-inlove na siya kay Tony and hindi niya matanggap. Okay? Alam naman natin na ang katropa nating si Lawrence ay hindi naniniwala sa pag-ibig dahil nga sa kanyang childhood experience. Hindi ko alam if before to ng montage or after to ng montage, pero may isang eksena kasi na nasa car sila. Hindi sa loob ng car, like, nakaupo sila on top of a car, tapos nag-uusap lang sila. Doon kinuwento ni Lawrence yung experience niya sa parents niya na hindi nga siya naniniwala din sa kasal kasi nakita niya yung, growing up, nakita niya yung parents niya na nag-aaway palagi. That's not good. Ganyan. Tapos, dito rin napag-usapan nila na sinabi ni Tony na ang daming mga babae. Para lang siguro mas makilala natin si Lawrence. Ang daming mga babae, ganyan. Hindi ko alam sinabi yung babaero. Ang dami mong babae or ang dami nagkakagusto sa'yo. Tapos sinabi ni Lawrence na because he's good with them. Yung mga babaeng relationship niya, inaalagaan niya. Hindi naman siya yung tipo ng fuckboy na, ganyan. Naman. Tapos, kaya ko to sinama kasi may isang eksena dito na naka-skirt kasi si Tony. Tapos nakaganyan siya, nakahiga siya. Tapos, habang nagkukwento si Lawrence, bigla niya, tinakpan niya yung skirt, ganyan. It's a small action, okay? Tapos, tinapik ni Tony yung kamay niya. Alam niyo yung mga many things sa mga movies na hindi niyo alam if part ba yun ng script or inadlib ng actors. Hindi ako nakakakilig yon, sorry, okay? Hindi naman siguro ikabibigo ng feminismo ko, no? Kung kiligin ako sa partner. Nakakakilig yun na para siyang instinct, okay? As an actor, wow. Hindi, napag-aralan ko sa mga acting workshops, at least sa Meisner, na you trust your instinct. Pagpapasok ka sa isang eksena, hindi mo pinaplano lahat, hindi mo dapat paplanuhin lahat ng gusto mong gawin. And so, yung scene na yon na gano'n ni Lawrence, yung skirt ni Tony, tas tinapik ni Tony yung kamay niya, they are so in character. At the same time, like, sobrang mini nung bagay na yon na nakakakilig. Nakakakilig. Kasi ang thoughtful nun eh. Awan ko. Feeling ko, hindi yun talaga kasama sa script, pero nilagay nila and nagustuhan ko yun. Madaming mga ganun akong napansin sa mga susunod na film na i-discuss natin. And for me, sa isang rom-com, it adds more flavor. Yes. So, next na natin. Yun, back tayo dun sa montage, na-realize ni Lawrence na, parang may in love na ako kay Tony. This is not good. This is not good for me, girl. So, nung gabing yun ata, na naginip si Lawrence na napangasawa niya si Tony. Tapos, like, matanda, kulubot yung mukha ni Tony. And then, merong silang mga anak.
Tapos super stress ni Lawrence, ganyan. And then nakita, dun sa panaginip din na yun, naging mataba si Tony kasi tumataba. Di ba gano'n naman when we grow old with our life partners, kapag kinasal tayo. So basically, nai-imagine lang ni Lawrence yung nightmare of kapag nagtuloy-tuloy yung feeling na to, tas ipapakasal siya kay Tony. Alam natin na nanggagaling yun dun sa fear niya of marriage and a long-term relationship, commitment, like marriage. Ganyan. So, nagising si Lawrence, parang horror, hindi to pwede, hindi to nangyayari. Okay. So, ang next scene natin, feeling ko nararamdaman na rin ni Tony na may something sa aming dalawa ni Lawrence. But because, tama naman eh, but because scared nga si Lawrence, sumawag siya kay Tony na, yes, good news! Pauwi na si Perry! Yan, sige. Okay. One thing that I learned also from the workshop, kapag magsusulat ka ng kwento, hindi tama ang desisyon na gagawin ng characters mo sa simula. Kasi, kung in-overcome agad ni Lawrence yung fear niya of commitment, and then inamin na lang niya yung feelings niya kay Tony, hindi niya na pinaabot si Perry sa Pilipinas, or hindi niya na pinag-date, ano pang papanoorin nating movie, di ba? Wala nang plot. And so, alam natin kung anong ginawa ni Lawrence. I'm gonna deny this shit. Hindi ko to nararamdaman. Yes, pauwi na si Perry, girl. Mag-pay off na yung training natin, whatever. Dumating na si Perry. Nag-set up si Lawrence ng date para kay Perry at kay Tony. Ito yung eksena na, I'm sure nakita nyo na to. Nakita nyo na, sorry, yung pimple patch ko. Nakita nyo na to, na ito yung naglalakad papasok si Tony. Tapos, grabe yung bake ni Miss Claudine dito sa part na to. But anyway, yung music, ganyan. Pagdating kasi ni Tony, nasa CR pa si Perry. Okay? So, ang nagkaroon ng slow-mo moment ay si Tony at si Lawrence. Tumitingin lang sila sa isa't isa. Nag-start yung music. Nag-start yung mga cue na plinano nila na alis yung mga tao, mag-i-play yung music kapag dumating na si Tony at nagkita na si Perry. Except hindi si Perry yung nakita kasi nga nasa CR, so si Lawrence. So, nagkaroon ng ganun moment. Naglalakad sila. And then, boom! Biglang sumingit si Perry. Sabi niya, hi. At nagising sa katotohanan ng ating characters na, damn. Yeah, right. Oo nga pala, hindi nga pala kami magdi-date. What's going on? Hello. And so, yun na. Doon nag-start yung lore ni Tony at ni Perry. Okay. So, nag-date si Tony at si Perry. Tapos, si Vong Navarro. Andito si Vong Navarro. Siya yung parang sidekick. Ganyan, laging kasama ni Lawrence. Okay? After na mag-date, may part na inabangan ni Lawrence umuwi. Si Perry at si Tony galing sa date nila. Inabot sila ng 4 a.m. Kakahintay. Si Vong, alam niya kasing in love eh. Again, alam na ng mga tao around them na may tension. Hindi lang nila inaamin sa sarili nila. So, parang nakaganon si Vong sa kanya. Inaabangan natin yung taong sinet up mo until 4 a.m. Like, damn. You are something else. And so, inaabangan nila. Tapos nakita nila nag-kiss. And, love ko tong eksena na to. Kasi dito sa scene na to, merong music na magpe-play. Pero hindi siya naka-scoring. So, ang tawag daw dito ay, natutunan ko din to sa workshop, and I'm gonna share it to you. Wait lang. Damn! Hindi ko siya mahanap sa Google, pero tinuro to sa workshop. Ang tawag ay diedetic. Hindi diabetic. Didactic? Oh my God, I forgot. Ilalagay ko dito yung correct. Aalamin ko muna sa aking classmate. So, diedetic na scoring. Anong meaning nun? Hindi siya yung pinatong talaga ng music. Yung scoring ay nanggagaling sa natural environment ng characters. So, in this case, yung music nanggagaling dun sa radyo ng kotse ni Lawrence. Gets ba? Gets nyo ba ako? So, yung tugtog, very sakto sa nararamdaman ni Lawrence right now.
Fun fact again, kasi sobrang na-amaze ako nung natutunan ko to. Tapos, kaklase ko sa workshop si Vincent De Jesus. Si Vincent De Jesus ay isang musical scorer and then Filipino composer. Sikat siya, okay? He is a very established person. And then, shinare niya sa amin na sobrang fun nung nag-work siya with Direct Dwayne sa Third World Romance kasi most of the scoring ng Third World Romance ay ganon, diegetic. So, ang clear kay Direct Dwayne na ang gusto niyang scoring ay hindi yung pinapatong yung music or meron namang mga ganon dun sa film pero kadalasan nanggagaling sa environment. So, shinare ni Sir Vincent na may isang scoring doon na yung music ay galing sa nagvi-video okay. So, gets niyo ba? So, yun yung diegetic, nakalimutan ko talaga yung tawag, diegetic scoring, galing sa environment. And ganun yung scoring dun sa eksena ni Lawrence na pinanood niyang umuwi si Tony and si Perry. Next! Okay. Ayun, nag-lunch. Again, may lunch si Tony with her family. Sinama niya dun si Perry. And then, andun din si Lawrence. Tapos dun, ino-observe ni Lawrence sila Tony na, ito yung gustong-gusto ko kasi I can physically feel the pain na, damn, may feelings ako for this person and pinapanood ko siya with another person na ako rin naman ang gumawa. So, dun sa lunch na yon nag-chess si Tony, nag-chess si Lawrence kasama yung dad ni Tony. Tapos meron sila mga pahirit na, nasa yun na kasi, pinakawalan mo pa. Something like that. Okay. Oh, I forgot. Dun sa time nung, I guess nung montage, dun time ng montage, merong part na accidentally nag-kiss si Lawrence at si Tony nung nag-say sila ng goodbye to each other. So, yun yung time na sobrang nabibuild na talaga yung tension between them. And then, going back nga, meron ng Perry. Okay? Nakalimutan ko na kung ano yung mga next na eksena. Dahil nga sobrang bothered nga si Lawrence, pumunta siya sa shop ni Tony. Meron siyang dalang baked macaroni. Hindi naman kailangan pumunta siya, pero pumunta siya. Okay? Punta siya, dinala niya ganyan. Umiiwas na kasi si Lawrence kay Tony. So, nung nakita siya ni Tony na parang, uy, namiss kita! Ngayon ka lang nagpakita. What's going on with you, even sa clients or sa work, hindi kita nakikita. Dinala mo ba yung baked macaroni ganyan? Okay, kamustahan. Sobrang thankful si Tony. Nadala lang siya nung baked macaroni. Ay, well, magka-rhyme pala yun. Tapos, tumakbo siya papunta kay Lawrence, nag-jump, and then niyakap niya si Lawrence. And they probably missed each other a lot kasi dun sa hug na yon, nag-kiss sila. Tension so strong, hindi nila alam kung bakit nila ginawa. After no kiss na yun, parang, masasalita na dapat si Lawrence ata, I forgot. Pero sinabi ni Tony na kami na ni Perry. So, ano yung nangyari? And so si Lawrence na bobo. Kasi, damn, kayo na? Okay. So, okay. Alam nyo na kung ano magiging response ni Lawrence dahil sila na, ayaw niya ng manggulo, siya, hindi rin naman siya sigurado kung hindi rin siya deserve ni Tony, ayaw niya nga sa kasal, ganyan. Alam nyo na kung ano yung magiging path ni Lawrence later. Right? Pag kinonfront siya. I-de-deny niya. Okay. So, naging si Perry at si Tony, tapos si Tony, at that time, ramdam niya ng something is wrong. Alam niya na damn, nag-kiss kami. So, all this time, totoo yung tension, whatever is going on between us, whatever. After nung kiss na yon, nagkita si Lawrence at si Tony sa isang bar, kasama ni Tony si Perry. So, sila, tapos biglang dumating sila Lawrence. Si Lawrence nagulat kasi, damn, andito ka? Bakit andito kayo? Hindi ko nga kayo, iniiwasan ko nga pero andito kayo. I love that. Okay? May kasama siyang girl, may kasama silang girl ni Vong, parang nakilala nila, ito yung ganyan, ito yung ganyan. So, iiwasan silang dalawa kasi nga, bitch, we just kissed. And, oh my God,
We're gonna die. So, and the night went on, si Tony nag-iisip na siya, parang, Okay. Next scene ito, nandun sa kotse si Tony at si Perry. Tapos, sinabi niya kay Tony na, wait, may naalala akong eksena, sorry. Sinabi niya kay Perry na, halikan mo nga ako. Ganyan. Tapos sabi ni Perry, bakit? Tapos sabi ni Tony, go na, halikan mo lang ako. Tapos nag-kiss sila. And feel ko yung halik na to is tinetest ni Tony if meron ba siya yung magic na nafe-feel the same way that she did with Lawrence. And after nung kiss, na-discover natin sa mukha ni Tony na hindi niya ma-feel yung magic. Habang nangyayari yung kiss na yon, nandun si Lawrence sa malayo. At napanood niyang mangyari ang mga bagay-bagay. Like, damn. Okay. Okay, sige. So, yon. Balikan lang natin, guys. Nung sa family lunch, sorry, nakalimutan ko kasi, nung sa family lunch na accidentally nag-kiss si Lawrence at si Tony, after nun, biglang sininok si Tony. See, I love it kapag may pag-recall dun sa mga important elements eh. Na kapag in love, sinisinok at may nafe-feel na magic, woo! Lahat ng mga bagay na na-feel niya kay Lawrence, hindi kay Perry. So, after ma-realize ni Tony na, damn, walang magic sa akin yung halik ni Perry, pinuntahan niya si Lawrence. Next scene na to, pinuntahan niya si Lawrence. Tanong niya na, hey girl, what's your problem? Iniiwasan mo ako. Tina-turn down ni Lawrence yung mga clients na galing kay Tony para hindi sila magkatrabaho, ganyan. Tapos, tinanong ni Tony na, sabi niya kay Lawrence, bakit mo ako hinalikan? Like, what's that? What does that mean? Alam mo na I was bound to ask you this question. Alam mong pupuntahan kita to ask you, bakit mo ako hinalikan? So, tell me, bakit mo ako hinalikan? Eto ka na nga, sister. Sa parte ni Lawrence, alam natin na nakita niya naghahalikan si Perry at si Tony the night before. Siya ay isang person na sobrang hindi niya alam, ayaw niya sa marriage, feeling niya masasaktan niya lang si Tony. And so with all those information, duwag siya. Anong response niya? Yes. Sabi niya, wala lang, na-miss kita. Baby, na-miss lang kita. Or maybe because, as simple as babae ka, lalaki ako. Yun lang. This dumb man. Okay? So, for Tony, parang, yun lang? Okay. I got my answer. Walk out si sis. May ulan pa nun. So, si Lawrence nag-worry siya. Mahal niya nga kasi. Sabi niya, uy, umuulan. Hatid na kita, ganyan. Sabi ni Tony, no? Hindi, sige, okay lang. Tapos dire-diretso siya. Walk out siya. Buti may kotse si Tony. Alam niyo, ngayon ko lang na-realize na, kung mangyayari sa akin to, hindi ako makakapag-walk out. Kasi wala akong kotse. Isipin niyo kung mangyayari sa akin na mag-walk out ako, magbubook muna ako. After kong sabihin kay Lawrence na, okay, yun lang. Okay. Wait lang, nagbubook pa ako ng Move It. So, sabi ko, damn, buti nga no, helpful pala yung may kotse ka. Okay, going back, nag-walk out si Tony. Alam nyo, at that point, feel ko yung confrontation na yun, nangihingi na lang talaga si Tony ng assurance eh. If sasabihin mo sa akin na you love me or you feel something for me the way I feel something for you, ilalaban ni Tony. Like, I will break up with Perry and ipiperso natin to. Just say na that kiss meant something to you also. And kaso nga, hindi ganun yung ginawa ni Lawrence. So, nag-walk out siya. And, ayun, na-torn na ang ate mo, Tony. Si Lawrence ay, damn. That was a stupid decision, wasn't it? So, next ito, may eksena na nagko-confide si Tony kay Karen, yung best friend niya. Sinasabi niya na, yun nga, umiiyak siya. And, andito na yung question niya na hindi niya alam kung anong mas mahirap. Aralin, mahalin yung taong nagmamahal sa'yo, which is si Perry, or umasa na mamahalin ka rin ng taong mahal mo,
which is si Lawrence. Kasi feel nga niya, hindi siya mahal ni Lawrence. Or duwag nga talaga kasi si Lawrence. Kaya, torn na siya between magsisettle ba siya with Perry. Kasi at least kay Perry, meron siyang assurance, merong stability, and sobrang tagal niyang hinintay yon. Sobrang tagal niyang nag-pray for a man na magli-lead to marriage eventually. Right? So, bakit ngayon na meron ng ganung man sa buhay niya, biglang parang ayaw niya? Like, shit! Okay? So, next na family lunch or family gathering. In-announce ni Perry at ni Tony na ikakasal sila. Andun si Lawrence. Andun si Arnold, andun si Karen, andun ang friends, andun ang family. And si Karen ay parang, si Karen at si Arnold, para silang, ikakasal sila. Paano si Lawrence? And si Lawrence ay devastated. We understand? Kasi, kakasal? Wow! So, dito, sobrang love ko kasi feel ko talaga yung, physically na-feel ko yung pain and yung yearning. And I love it. I love it. I love the tension. Next na nito, nung nalaman niya ikakasal, na naginip ulit hindi na naginip actually. May moment si Lawrence na tinitignan niya yung mga pictures kasi sobrang devastated niya, heartbroken siya. Tinitignan niya yung mga pictures na meron siya of Tony. And then, kung naalala niyo yung dream sequence, malamang naalala niyo, kanina ko lang kinuwento yung dream sequence na panaginipan ni Lawrence si Tony na matanda, tas yung mataba, may mga anak, ganyan. Ngayon, tas takot na takot siya about that, right? Ngayon, habang nagmumuni-muni siya, nagkakaroon din siya ng ganong vision ulit. But this time, hindi lang si Tony yung matanda. Siya rin. Tas hindi lang si Tony yung mataba. Siya rin. Tas sobrang saya niya na dumadating yung mga anak niya. Tapos, sa gabi, yung old and matabang Tony niyayakap ng old and matabang Lawrence. Suddenly, the thought of growing old and ugly with Tony feels so good for him. I love that shit! Like, yung parallel. I love it. I love it. Ngayon, si Tony, nanghingi siya ng advice sa tita niya na paano, okay lang ba? Anong pakiramdam na maging single? Paano kung dapat nga ba magpakasal sa taong hindi niya love fully? And then nag-advise yung tita niya na hindi naman maganda na magpapakasal ka lang dahil pakiramdam mo kailangan mo. Kasi feeling mo na abutan ka na ng deadline, ganyan. Advice moment lang between Tony and her tita. And then that made Tony realize na kailangan niyang i-call off yung wedding kasi hindi nga. So, nakipag-break si Tony kay Perry, naintindihan naman ni Perry. And sa point na to, feeling ko nag-decide na lang si Tony na she'll just be single. If magiging single siya beyond 25, then okay, single na lang siguro siya. But girl, you're young. Huwag ka matakot, hindi yan totoo yan, 25 curse, but whatever. So, ito na yung ending, guys. Yung ending scene ay nasa boutique. Nandun si Tony sa store niya, tapos nag-aayos siya, and hindi niya na talaga hinabol si Lawrence after niya i-call off yung wedding. Basically, kinall off na lang yung wedding dahil hindi rin naman niya mahal, fully. So, yun. Sa ending, habang nagsusukat siya, biglang dumating si Perry, si Lawrence. So, yun, moment. Tapos, sinabi ni Lawrence doon na, I'll marry you if you'll have me. Tawarin mo ako, papakasalan kita, Tony. I'm okay with it, ganyan. Tapos, nag-aalit si Tony, nag-walk out si Tony sa labas. Tapos, sinabi ni Tony, bakit nga sinabi mo na hindi mo naman ako, yun, yung explanation mo nung tinanong kita ko nung mininong kiss. Huwag mo akong bigyan ng bullshit na sagot. Sinabi doon ni Lawrence na natakot lang ako. And so on and so forth, and happy ending. And that is Got to Believe. I love it. I love it. Sobrang whimsy and sobrang fun lang niya. So, yes, panoorin nyo ang Got to Believe. Okay? Okay. Next movie tayo. Shit, ang hahaba pala nito. Okay, ang next movie natin ay, hindi na ako lalayo, Love You to the Stars and Back. So, yung Love You to the Stars and Back, ang bida dito ay si
Joshua Garcia at si Julia Barreto. Alam nyo, isa to sa mga isa to sa mga recent rom-coms ng, hindi na to recent anong year ang Love It to the Stars and Back? High school ako nung napanood ko siya 2016 ata. A decade ago. But yes, sa mga bago-bagong rom-coms ng Star Cinema na buong-buo yung kwento. Kasi ngayon yung concerns ko sa rom-coms ng Star Cinema lately, hindi talaga buo. Like, puno ng fan service. And so, because of fan service, yun yung pinaprioritize, nababawasan yung quality ng story, yung pagbuo ng kwento. Doon lang talaga ako nang hihinayang. Kaya, ayun. Yung Love It to the Stars and Back, one of the best rom-coms ng recent times from Star Cinema. At least for me. Rom-com naman ang diba? Ang Love It to the Stars and Back. Yes, alam ko rom-com siya. Madrama lang din. Isa sa favorite love teams ko ang Josh Leah. I'm gonna say it. Kasi they are having an acting off. As in, hindi man sobrang pantay, pero kasi nagsasaluhan talaga sila. Pantay for me. Yung acting skills nila, pareha silang magaling. Walang yung binubuhat yung isa, ganyan. Okay. Gusto ko magbigay ng example, kasi baka mabash ako. Mababash na naman ba ako? Hindi, feeling ko hindi naman. Gamitin ko na ng example ang Katniel, okay? Kasi merong mga movies na feeling ko mas magaling si Daniel Padilla. At mas maraming mga movies na feeling ko mas magaling si Catherine Bernardo. And, so, hindi ko na-feel yun sa Josh Leah. Feel ko sobrang pantay nila sa isa't isa, as in pareha silang magaling, and nag-work talaga so much yung chemistry nila. Sobrang good din na nag-start talaga ang Josh Leah. Kasi, if tama talaga ako ng pagkakaalala, ang kino-couple up talaga before ay si Julia Barreto at si Ronnie Alonte. Hindi ko alam kung saan galing yun, pero sila talaga yung pair before. Tapos, nagkaroon ng Vince, Kat, and James. And then, sa Vince, Kat, and James, ang couple that time ay si Julia at si Ronnie. Pero, ang ginawa nila nagkatuluyan ay si Joshua at si Julia. And feeling ko yun yung nag-kickstart ng Josh Leah as a love team. And now we have Love You to the Stars and Back. Mapapanood nyo ang Love You to the Stars and Back sa Netflix. Meron sa Netflix. Yung Got to Believe, meron sa YouTube. Pero kasi ang problem ko sa mga YouTube, mga digitally restored na nasa YouTube, ay nag-iiba yung music because of copyright. So, kung meron kayo mahanap na pirata, I suggest piratahin nyo. Para hindi mawala yung music. Or baka nasa I Want din naman. Okay. Balik na ako sa Love It to the Stars and Back, okay? Ang Love It to the Stars and Back ay about kay Mika at kay Kaloy. So, si Mika ay very whimsy na person. Mika is a very opinionated na person, whimsy, I think, tingin ng iba, medyo weirdo. Naniniwala siya na nothing is possible kasi yun yung tinuro ng mom niya na si Carmina Villaruel. So, si Mika meron siyang microbangs. Gets yun na agad, di ba? Sa kung anong klaseng babae si Mika. Nag-start yung scene na umuwi siya ng bahay and nakita niya nagsasayaw yung dad niya, si Ariel Rivera, at ang stepmom niya na si Maricar Reyes. And nung binati siya ay na-hurt siya. Nakita niya nagsasayaw yung dad niya and yung stepmom niya kasi that is something na her dad and her biological mom used to do. Ngayon kasi guys, na-deads na kasi yung mom ni Mika. Nagkaroon ata ng sakit and so mayroong new wife. And then doon sa dinner na yon, nalaman ni Mika na, or sinabi ng parents ni Mika na magkakaroon sila ng baby. Hindi naging okay si Mika with that. Medyo, nagmadali siyang kumain, tapos umakyat siya and umiiyak siya. Sinabi niya pa habang paakyat siya, mas masarap pa rin yung luto ni mama. This bitch! Gets naman natin. She is grieving, okay? Hindi niya ma-let go yung mom niya and mahirap naman din talagang i-grasp yung fact na magkakaroon na ng bagong pamilya yung dad mo. So, umakyat siya, umiyak siya, tapos nagkaroon ng flashback na
Habang nakahiga sila, sabi sa kanya ng mom niya na, alam mo, feeling ko malapit na akong kunin ng aliens. Kasi, lumalala nga yung sakit niya. So, at this point, feeling ko clear naman to everyone na yung makuha ng aliens, yun metaphor siya for madeds. As in, kuhain ng langit. But make it whimsy kasi nga, ganung type of person si Mika and yung mom niya. And so, si Mika, nagkaroon siya bigla ng mission na, okay, pupunta ako ng Mount Milagros, magpapakuha ako sa aliens. Ang pinaka-opening sequence pala nito ay nagcha-chant si Mika at si Kaloy ng Adira Grivina Mama Adarum. So iconic! It's so iconic. So yun yung chant para makuha ka daw ng aliens. So bumiyahe si Mika, ganyan. Tapos bumili siya ng alak, kumain muna siya ng chiriyan, natulog siya sa convenience store. Tapos, syempre, naka-feel siya ng, naiihi siya. So umihi siya dun sa talahiban. Tapos, sa talahiban, meron siya na amoy na mabaho. Damn, that stinks. Tapos pagbangon niya, pagtayo niya, nakita niya si Kaloy na tumatae. And so, akala niya manyak. Shit, nagpanic siya, ganyan, galit siya. Oh my God, kanina ka pa ba andyan? Ano nakita mo? And then, sumakay siya ng kotse, si Kaloy nakabike. Si Kaloy si Joshua Garcia. Tapos, sa pagmamadali niyang umalis, nagulungan niya yung paa ni Joshua Garcia, ni Kaloy. Now, we move to Kaloy. So, nagkaroon lang tayo ng flashback dito sa part na to. Balik lang tayo earlier kung ano yung pinanggalingan ni Kaloy. Si Kaloy ay nakita natin na galing sa bahay niya sa Lemery, Batangas. Tapos, magbabike siya kasi pupuntahan niya yung tatay niya. Yung tatay niyang gago at hindi siya kilala. And alam niya na hindi papayag yung mom niya. Pero pupunta siya doon kasi gusto lang niya din talaga atang ma-meet. Tapos, doon may kita natin yung kapatid niya si Edgar Allan Garcia. So, sabihin ko, Edgar Allan po? Si Edgar Allan, and then yung isang sister niya na, yun nga, binibilinan siya, mag-iingat ka, ganyan. Tinanggal niya yung sale dun sa kotse kasi dahil nagpapagamot si Kaloy, need niya ng money, yung family niya gumagawa ng paraan para makakuha ng funds. So, ibebenta yung kotse, mauutang, yung kuya niya pupunta sa PCSO para kumuha ng support, financial support. Alam nyo, yeah, that happens. Sa Pilipinas, ganun talaga, kailangan mo makaawa sa mga government agencies para magkaroon ng financial assistance pag may sakit ka. So, nagbike bumiyahe na si Kaloy, kumain muna siya ng tokneneng, and then tumae doon sa talahiban, and doon na tayo sa nagkita sila. Nag-match na yung timelines natin. Okay? Ngayon, dahil nga na gulungan ni Mika si Kaloy, nag-guilty naman siya, sinabay niya na si Kaloy sa kanya at nag-i-start ang kanilang road trip. Guys, dito nanay din nga si Cherry Pie Picache. Nanay siya ni Kaloy. Okay? Nanay siya ni Joshua Garcia. Ngayon, isa sa mga love ko about this film ay, well, because road trip film siya, in a way, ang daming, sobrang importante ng place, and also, effectively nagamit ng film yung mga side characters para i-forward yung plot. So, ang unang side character na madidiscover or makikilala natin ay si Mang Berting. Si Mang Berting, meron siyang bit-bit na manok, tapos, kinukulit siya nila Mika at ni Mika at ni Kaloy kasi tinatanong nila kung possible ba na kumain ng kalabaw ang isang tao. Tapos nagbabanter si Mika at si Kaloy, ganyan. Kasabwisit si Mang Berting. Sabi niya, kung naglalandian kayo, wag nyo akong idamay. Ang bata-bata nyo pa, ganyan. Ikaw, kababae mong tao, pag ikaw nabuntis ka na maaga, ganyan. Nagalit siya, okay? Yun yung unang beses na na-meet nila si Mang Berting. Tapos, syempre, dahil nga opinionated si Mika, aawayan niya pa dapat si Mang Berting. I forgot kung ano nangyari, pero sinabay nila si Mang Berting para ihatid kasi nakita nila na init si Mang Berting. Tapos meron siyang bit-bit na 10 manok. Okay, meron siyang 10 manok. Tapos, doon sa loob ng kotse, sabi ni Mang Berting, sinabay nila, ganyan. Habang nag-uusap sila, nagkaroon ng incident na biglang napapreno ata, tapos nakawala yung mga manok. Okay? So, nagkaroon sila ng adventure na kinuha nila lahat ng manok, hinabol nila. And then, yung 10 manok na unang bit-bit ni Mang Berting, naging 6 na lang.
Doon ipapaliwanag ni Mang Berting na yung anak niya nagpakasal sa anak ng dating mayor ng lugar nila. And so, para walang masabi yung dating mayor or yung pamilya nila sa pamilya ng lalaki sa anak niya, nag-decide siya na nag-promise siya ng 10 manok. Okay? O para siyang, anong tawag sa ganun? Hindi dowry eh. Basta. Nag-promise siya dun sa balain niya. Ganyan. Kaso nga ngayon, 6 na lang yung manok. So, anong mangyayari? Pagdating nila dun sa bahay nung balae, nung anak nung mayor, dumating si Odette Can. Girl, it's Odette Can. Tapos, takot na takot si Mang Berting. In English ni Odette Can, si Mang Berting, pinapagalitan niya na, do you know na time is gold? Time is money? You are wasting my time. And ganyan. And si Mika, bilang opinionated na babae, pala laban, and sila naman talaga yung may kasalanan kung bakit 6 na lang yung manok at ba't na-late si Mang Berting. Lumabas siya. Pinagtanggol na si Mang Berting. Sinabi niya na, I know, ganyan-ganyan. Nagpaliwanag lang siya. Pinagtanggol niya na, in a short time na nakasama namin si Mang Berting, in English we know that he is a kind man. And all. Tapos si Odette Can, dahil she was faced with someone na hindi niya mamaliit. Kasi, ayun it's obvious na dahil may kakayahan yung family nila, mababa yung tingin nila kay Mang Berting. And so, there is this woman na bigla lumabas na parang, no, actually, he is a kind man, nag-i-English, mukhang edukado. Si Odette Can parang, oh, sure, ganyan. Naging mabait siya kay Mang Berting. Sabi niya, okay, kunin niya na yung manok, gawing tinola. Tara na, balae, pinapasok niya si Mang Berting. At si Mang Berting nag-thank you kay Mika. No, pagpasok ni Mika ulit sa kotse, na-realize nila na andoon yung isang manok. Ulit. Hindi lang na ibigay. Ayaw nilang ibigay kasi nga ititinola. So, ito na yung part na sinabi ni Mika na, oh, don't worry. Andito na si Mommy and si Daddy. Lakas ng sigaw ko. Tapos na-realize niya sinabi na parang, Daddy, we are not a happy family, girl. What did I say? I'm so quirky. Tapos si Joshua, si Kaloy, sobrang lakas niya makasar. Guys, nakakilig talaga silang dalawa. Ang ina, nakakilig talaga sila. So, sabi niya, Daddy pala. Dito na nag-start ang tension between the two of them. Okay. What I love about this film ay hindi sobrang in your face kung kailan nag-start yung landian. Parang lang din, parang got to believe. Kaya ako to nabanggit kasi supposedly ang isasama ko na film dito ay Everyday I Love You ng Liz Ken. Kasi sa pagkakaalala ko, love ko yung rom-com na yun. Love ko yung film na yun. Ang kaso nung nire-watch ko siya kagabi, sobrang nabuburyo ako sa character ni Enrique Hill. Kasi alam ko na early on pa lang, sinubukan na talaga, nilalandi niya na yung character ni Liza doon. And so, yun yung stark difference between Everyday I Love You and Love You to the Stars and Back. Kasi gradual yung build up na sa mga mini things na, ano pala, yan pala. May mga simpleng hirit na nag-i-indicate na, parang merong something dito between us. Okay? Move on tayo. Okay. So, habang nasa biyahe sila, nag-iisip sila ng pangalan para dun sa manok. Una, Whitey, and eventually, naging Goldie. Kasi sa Goldie, nag-react yung manok. Tapos, nakakatawa kasi sabi ni Joshua Garcia, ang government name ni Goldie ay time is gold, time is money. Kasi yun nga yung sinabi ni Odette Can. Okay, wala lang. Natawa lang ako dun. Funny eh. Kasi funny silang dalawa dito, guys. I feel like isa yun sa mga magugustuhan nyo sa Love You to the Stars and Back. Yung relationship between Mika and Kaloy ay sobrang comfortable and para silang same ng sense of humor. Kaya ang saya pakinggan ng banters nila. Let me just say that. May mga moment pa nga na hindi ko na kasi maalala yung pagkakasunod-sunod as in yun nautot ng malakas
si Kaloy, and then nautot din ng malakas si Mika. Ay, mga ganong moments. Grabe, tingnan nyo, tinype ko dito, they really were flirting nung una pa lang. Ha ha ha. Sa type pa lang eh. Kasi nung nag-aaway sila sa harap ni Mang Berting, di ba sinagbihan sila ni Mang Berting na, huwag nga kayong maglandian ganyan. Nung nakalayo-layo si Mang Berting, sumigaw si Mika na, at saka, FYI, hindi ko puto type. Inanin niya. Tapos dun pa lang medyo may hirit na si, humirit din si Kaloy na, imo ko type, ganyan. So, ganun pala may mga ganong hiritan, may mga ganong landian. And, it's fun. Okay. Sa biyahe, nag-ask si Kaloy kung pwede ba silang kumain. Tapos sabi ni Mika, meron naman dyan. May mga chichirya, may mga beer. Tapos sabi ni Kaloy, ay, hindi ako pwede niyan. Tapos sabi ni Mika, ano ka? Grade 2? Bakit hindi ka pwede niyan? Tapos sabi niya, sabi kasi ng doktor ko, bawal. Sabi ni Kaloy. Sabi ni Mika, ano ba sakit mo? Tonsillitis, lagnat, ganerch. Tapos sabi ni Kaloy, cancer. And dito na natin malalaman na may cancer si Kaloy. So, ang sakit ni Kaloy ay acute myeloid leukemia. Nung una hindi pa maniniwala si Mika. Tapos, eventually, nag-sink in sa kanya na, shit, may cancer ka? May cancer ka! Ganun levels. And so, okay. Ngayon, nagtanong si Mika, anong sabi ng doktor, anong stage, ganyan, gano'n nakalala. In-explain ni Kaloy na sa sakit niyan, acute myeloid leukemia, walang stage. Pero ayon sa research, meron na lang siyang 12 months to live. And 11 months if hindi pa sila kakain. So, kumain na sila sa karinderya. Doon sa karinderya, umorder sila ng tapang kalabaw. Tinikman nila yon. Okay, isa tong aspect na gusto ko rin about Love You to the Stars and Back. Kasi sobrang incorporated lang din talaga ng food and nung place and nung culture. Culture dun sa nagbubuhat ng 10 manok para ialay sa magiging pamilya ng anak mo. Ano ba? Ewan ko, sobrang Pinoy, sobrang probinsya nung pakiramdam nung film. And then yung tapang kalabaw, tinikman nila, tapos hindi nga masarap. Hindi nasarapan si Mika, at least. Ngayon, bigla may tumawag kay Mika. Tumawag yung dad niya. Ngayon, nagalit yung dad niya na, asan ka? Ba't hindi ka umuwi? Tapos sinabi ni Mika na malaki na ako, if buhay pa si mama, she'll let me be. Bumalik si Mika ng table, tapos bad trip siya kasi alam naman natin na ang sister natin ay merong daddy issues. Ngayon, nag-share din si Kaloy ng kanyang, dun siya nag-open up na yung dad nga niya, sinabihan naman siya ng mom niya na gago. Binigay niya nga sa akin tong Rolex pala. Rolex, ang puta! Binigyan niya ako nitong Rolex na relo. Actually, ayaw pa daw sa kanyang iwan ng dad niya yon, pero binigay na lang. Tapos gusto niyang puntahan, kahit sinabihan siya ng mom niya na gago. Sabi ni Kaloy, kung gago, di gago, pero feeling ko naman, wala namang ama na sobrang gago enough para hindi pansanin yung anak nila pag nalaman nilang mamamatay na yung anak. 'Di ba? So, yun yung thinking ni Kaloy, kaya siya pupunta dun sa dad niya. Ngayon, iyakan sila sa karinderya. Luwa-luwa kasi they find comfort in each other. Parehas pala tayo may daddy issues. Okay! So, after na lang kumain, nandun na sila sa kotse. Tapos, hinahanap na ni Mika kung ano yung pin ng pupuntahan ni Kaloy. Sabi niya kay Kaloy, ihahatid na kita. Tapos sabi ni Kaloy, naawa ka ba sa akin? Gets ko naman maraming mga tao na naawa sa akin pag nalaman nilang may cancer ako. Hindi mo na ako kailangang ihatid. Ganyan. Tapos sabi ni Mika, ang haba ng speech mo. Ihahatid kita kasi gusto ko. Tapos umiti si Kaloy. Sabi niya, gusto mo lang akong makasama eh. Guys, gusto ko yung ganong banter kasi sobrang natural. Like, in real life, ganon ka makikipaglandian. Kaya nakakakilig. Kasi parang kung paano umakting si Joshua at si Julia doon, parang wala yun sa script. Parang sila naglalandian talaga. And so, why am I watching two people flirting with each other? This is, so sobrang nakakakilig.
Anyway, hindi ko alam if tama na ako ng pagkakaalala. Pero yung drive nila papunta dun sa dad ni Kaloy, after nilang kumain, ano muna sila, naki-jebs muna sila sa bahay ng isang residente doon. And doon natin may-meet si Ronabel. Like what I said, ito yung nagagamit ng movie yung mga side characters to forward the plot. Later, malalaman natin kung ano yung importance ni Ronabel sa story. So, si Ronabel ay ginagampanan ni Bel Mariano. Tapos, doon nakitai kasi doon nakitai sila Joshua. Sila Kaloy. Tapos, pinakain sila, ganyan. Ito, sobrang Pinoy din nun. Yung, hindi mo kakilala, pero dahil bisita, papakainin mo. Kasi hospitality. And then, may rinig nila doon na JS prom ni Ronabel mamaya, pero ayaw niya nang pumunta. Tapos, papagalitan ng mom niya si Ronabel na pumunta ka, sayang yung gown, huwag tayong mag-ano ngayon kasi merong bisita in front of us. Okay. So, after no eksena na yun, nag-insist na si Kaloy na siya na yung magdadrive. Papunta dun sa dad niya. Tapos, ayaw ni Mika kasi nga, kotse yun ng mom niya, hindi niya pinapadrive sa iba. Nasabi ni Kaloy, may isang sikat na philosopher na nagsabi na there is always a first time for everything. Hindi talaga sikat na philosopher. Si Mika yung nagsabi nun kanina sa earlier scenes. And so, sabi ni Mika, okay, so si Kaloy na ang next na nag-drive, papunta dun sa dad niya. Tapos itong drive na to ay, iba na yung tension nila dito. As in, sobrang, naglalandian na talaga sila. Pero hindi full-blown landian. But, you know, there is something. May isang scene na sinabi ni Kaloy na baka mamiss mo ako. Sabi ni Mika, hindi kita mamimiss, no? Baka ako ang mamiss mo. Tapos sabi ni Kaloy, paano kung sabihin kong oo? Baka ako ang mamiss mo. Tapos after nung line na yun, parang naglalapit sila ng unti-unti. Damn! Like, So, nakakakilig yun. Okay? Eto na. Nung makarating sila dun sa labas ng bahay ng dad niya, natanaw nila na dumating yung dad niya, tapos kasama yung bagong family, and magpapalit ng damit si Kaloy. So, ito naluha ako dito sa part na to. Naluha naman ako sa lahat. Itong 3 films ay i-discuss ko tonight, naluha ako sa lahat, by the way. Dito naluha lang, naiyak ako kasi nag-prepare talaga si Kaloy to meet his dad. Nagsuot siya ng formal, nagdala siya ng long sleeves. Nung hinubad niya yung shirt niya, makikita natin na sobrang dami niyang peklat, ganyan. Tapos tinitignan lang siya ni Mika. Tapos sobrang lingering yung moment eh. As in, walang cuts, kalmado. Feel na feel mo yung intimacy between them and yung tension. Tinulungan ni Mika na mag-tie si Kaloy ng necktie. And then, hindi mo alam, are they gonna kiss or are they not gonna kiss? Hindi mo alam. Pero, something is in the air. Tapos, habang inaayusan ni Mika si Kaloy, ginanon ni Kaloy yung arm sa likod ni Mika. Guys, sobrang lala nung physical tension. Just kiss already, girl. Lapit nila sa isa't isa. And then, naghihiwalay na sila. Binaba na ni Mika yung bike ni Kaloy, tapos iniwan niya na si Kaloy doon. Bago kumatok si Maloy, lumapit muna ulit siya kay Mika, tapos sabi niya, pahingi naman ng isang hug. Tapos yun, nag-hug sila. Tapos, ang higpit ng hug nila. Yung thought na hindi na sila makikita after nun. Kasi, ito nga ang hindi ko rin alam sa kanilang dalawa eh. Hindi nila hiningi yung contact info ng isa't isa. May realize lang ni Mika na hindi niya nahingi yung number ni Kaloy nung nakalayo na siya na parang, kasi, naiwan dun si Kaloy, di ba? Di bumiyahin na si Mika. Kaya nakausap niya si Goldie na, wag lang ganyan, mas namimiss kita lalo eh, ganyan. Kasi kinukwento ni Mika na, basta ramdam mo yung sepangs nung mag-isa na si Mika, tapos na-realize niya na hindi niya nahingi yung number ni Kaloy. Sabi niya, okay, babalikan ko. Balik tayo kay Kaloy. Si Kaloy, sobrang devastating yung nangyari sa kanya kasi gago nga yung tatay niya. Kahit may sakit na siya, hindi siya nilabas ng tatay niya, hindi sumilip sa labas, inabutan lang siya ng pera. Ang ginawa ni Kaloy, sobrang heartbroken niya, hinubad niya yung Rolex, tas binalik niya, tas sabi niya, sabihin mo sa kanya, tama nga yung nanay ko, gago nga siya.
And sakto lang din na nung pabalik si Mika, nakita niya si Kaloy naglalakad habang bitbit yung bike. Sobrang out of... parang ibang tao si Kaloy. Sobrang bad trip niya. Sobrang heartbroken niya. And hindi siya makausap na maayos ni Mika. Alam lang ni Mika na hindi siya okay. Tapos kumuha si Kaloy ng chichirya, kumuha ng beer, kahit bawal sa kanya. And tumawag yung mom niya. Oh, naiyak ako! Tumawag yung mom niya. Tapos, ang galing nila Joshua talaga. Tumawag si Cherry Pie Picache, tapos tanong siya, kamusta siya? O, nakita mo ba yung gago mong nanay, yung gago mong tatay? Tapos nagpanggap si Kaloy, pinipigilan yung iyak niya. Sabi niya, opo, mabait naman po siya, ma. Pinapasok niya pa nga ako pinainom niya pa ako ng juice. Tapos sabi na niya, oy, wag ka maniwala doon, pakitang tao lang yun. Hindi naman talaga yun yung nangyari. Feeling ko, kaya ako naiyak, kasi yung thought na, yun yung hino-hope ni Kaloy na mangyari. Yun yung imaginary or ina-expect niya sanang mangyari, pero hindi naman. Ang sakit. Ang sakit kasi umiiyak si Kaloy ng malala. Tapos, sabi ng mom niya na umuwi ka na para maabutan mo yung tita mo, ganyan. Tapos nagalit si Kaloy kasi, anong tita, dahil ba nangutang ka? Alam mo naman na ayaw na nga kita mangutang dyan kasi ininsulto ka niyan dati. Tapos sabi ni Cherry Pie, para naman to sa pagpapagamot mo. Okay. Isa talaga sa mga bubog ni Kaloy ay yung ang dami talaga ng sacrifice na ginagawa ng family niya para mapagamot siya. And, gets ko yun eh. Gets ko yung parang, nakikita mo yung mga tao around you na sinasacrifice a lot of their things and their time para buhayin ka or para mapagamot ka. Ang sakit nun. Sa kuya niya, which is si Edgar, ibebenta ng kuya niya yung kotse. Kaya din ayaw niya na siguro talagang umuwi kasi feeling niya pabigat siya sa pamilya niya. Now, after nung call na yon, nagpa-drop na si Kaloy. Sabi niya kay Mika, ibaba mo na ako dyan. Ito na yung tulay scene. The very iconic tulay scene. Guys, I'm gonna jump off a cliff! Grabe sila. As in, ito yung Josh Lia acting off. Sobrang devastating nito kasi ang lala ng iyak talaga nilang dalawa. Tinataboy ni Kaloy si Mika, ayaw niya magpatulong. Tapos si Kaloy, alam niyo yung sobrang positive kasi ni Kaloy nung start ng film eh. Tapos hindi mo i-expect na ito siya. Parang sobrang basag na talaga siya as a person. And then sumigaw siya nun sa langit, sinisigaw niya kay God na anong klaseng Diyos ka. Bakit ako? Akala ko ba wala na yung cancer ko? Bakit hindi mo to ibigay dun sa mga masasamang tao? Galit lang talaga siya. Alam ko, nilista ko to dati na ganun talaga yung kapag may terminal illness ka, na questionin mo kung bakit sa'yo siya nangyari. And then nakikita mo na may mga tao na mas masamang tao naman sa'yo, pero parang ang okay ng buhay nila. Ngayak ako, damn! Ang lala ni Joshua Garcia doon, ng ina. Tapos umiiyak din si Julia, umiiyak si Mika, sabi niya makikinig ako, pero tinataboy siya ni Kaloy, pinaalis siya ni Kaloy, ganyan, nilagay siya dun sa sasakyan, umalis ka na. Dahil ayong umalis ni Mika, nagtangka pa si Kaloy, natatalon siya ng tulay, if hindi aalis si Mika, so umalis na lang si Mika. Habang nag-drive si Mika, natanaw niya na nagsuka si Kaloy, kinuha ni Mika yung gamot, and yun yung moment na humupa si Kaloy, tapos tinignan niya lang si Mika, tapos niyakap niya si Mika. And then they had a moment. Ang ina! Nakakaiyak! Ang lalo! And so, yun! Naging okay din sila. After nun, nagtuloy-tuloy yung biyahe. Nagtanong pala si Mika kay Kaloy, saan mo gustong pumunta? Sabi ni Kaloy, gusto kong pumunta ng Mount Milagros. So, sasama na si Kaloy kay Mika para magpakuha sa mga alien. Habang nasa biyahe sila papuntang Mount Milagros, nakita nila si Ronabel. Nakagaw, naglalakad pa uwi. Tapos sinabi nila, Ronabel, saan ka pupunta? Bakit pauwi ka na? Tapos in-explain ni Ronabel na nag-attendance lang po talaga ako, pumunta ako para hindi magalit si mama. Tapos nalaman nila na ang reason kung bakit hindi pupunta si Ronabel, ayaw pumunta ni Ronabel ng JS prom ay dahil gagraduate na yung crush niya. Hindi nga siya kilala ng crush niya to begin with. So, sumama sila Kaloy dun sa prom, nag-crush sila nung prom, and doon, habang sinasayaw ni Kaloy si Ronabel, may nag-aya ng sayaw kay Mika. And yun yung crush ni Ronabel.
Ang nangyari lang dito is, nag-shift lang, naisayaw ni Kaloy si Mika. See, na-forward na naman yung plot because of a side character na encounter natin kanina. And habang sumasayaw sila, wala lang, sobrang sweet lang nung moment na yun. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Yun yung kanta. Yes, and there really is something going on between them. Magkikiss dapat sila, kaso nag-announce yung teacher. Alam mo, hindi ko alam if nag-kiss sila dito sa film na to. Ito pala yung isang comment ko. May epidemic na sinimulan ang Katniel, na because of Katniel, sobrang dami, like, binibitin yung kiss sa mga rom-com. After yan ng Must Be Love, na hindi nag-kiss yung Katniel, kasi bata pa lang sila nun. Pero after that, hindi na nagkikiss yung mga artista sa rom-coms. Hindi sila nag-kiss dito. Kasi guys, sa Got to Believe, nagkikiss ang mga tao. Sa My Amnesia Girl, na isa sa mga i-discuss ko after nito, kahit sobrang haba na ng episode na to, nagkikiss ang mga tao. Pero dito, hindi sila nag-kiss. Feeling ko, that's because of, nung time na to, yung mga love team, hindi pinagkikiss para ma-build up. Whatever. I did not like that. Sorry. Nagtuloy na yung biyahe ni Kaloy at ni Mika papunta ng Mount Milagros. Tapos, ito yung may eksena na naliligaw sila. Grabe na talaga yung tension between them, guys. There's something. Okay, there is something. Lagpas ako na yung mga eksena, panoorin nyo na lang yun. Panoorin nyo na lang yun. Malamang, yun yung point ng episode na to eh. Encourage ko kayo na panoorin to mga films na dinidiscuss ko. Okay? Okay. Noon pagdating nila ng Mount Milagros, umakyat na sila, tumawag muna sila sa mga family nila, naghabilin sila bago sila magpakuha sa aliens. And nung pag-akyat nila ng Mount Milagros, bigla may dumating, tas takot na takot sila kasi akala nila yun na talaga. Turns out, helicopter lang. And so sabi nila, kailangan ba talaga gabi tayo magpakuha sa aliens? Pwede bang ipagpabukas na lang natin to? And so they decided na ipagpabukas na lang. Nagstay sila dun sa isang hotel. Dito sa hotel na to, girl, sila nag-usap. Ito na talaga, as in. Ito yung sinabi ni nag-usap sila, nakalimutan ko na kung sinabi ni Kaloy na wish niya na bago siya mawala or bago siya kunin ng aliens, yun yung wish niya na magawa niya. Tapos si Mika, sinabi niya na ano kayang feeling ng ma-in love? Yun na yun eh! Yun na yun! Tapos sabi ni Kaloy, ako alam ko kung anong feeling ng ma-in love. Yung hilingin mo na sana hindi matapos yung gabi, yung sobrang saya mo lang. Yun nga, hindi matapos yung gabi kasi gusto mo pa siyang makasama. Tapos yun yung they almost kissed. Kissed? They almost kissed. Yes. Pero nag-ano sila, as in, nag-rest sila ng head sa isa't isa. Sa shoulders sa isa't isa. Yes. Alam nyo, so much chemistry between Joshua Garcia and Julia Barreto that it worked. It worked for me. Next, kinabukasan, nung papunta na sila ng Mount Milagros, nung gabing yun pala, nakita ni Kaloy na binebenta ng mom niya sa Facebook yung bahay nila. So, that adds dun sa bigat na nafe-feel ni Kaloy na ang dami ng sinasacrifice ng family niya para sa treatment niya. Next, kinabukasan, kinakatok na ni Mika si Kaloy, o gising na, tara na, pumunta tayo Mount Milagros. Tapos, pagpunta niya dun sa, hindi sumasagot si Kaloy, pagpunta niya dun sa kusina, nakita niya si Kaloy nasa sahig. Ang daming suka. May dugo sa ilong. Nagpapanik si Mika. Sobrang lala din nung eksena na to. Tapos, minitbit niya si Kaloy. Hinahanap niya yung phone ni Kaloy kasi tatawagan niya yung family ni Kaloy. Ayaw ni Kaloy. Nagalit si Kaloy kay Mika na, wag mo ang gagawin yan. Alam mo kung nung ginawa mo, sinisira mo yung plano ko. Tinawagan ni Mika yung family niya. Tapos yun, sabi nga ni Kaloy, alam mo kung nung ginawa mo, sinira mo yung plano ko. 4.5 million para sa treatment niya ng bone marrow na meron lang siyang 50 to 60% chance of winning, of healing, or yun yung risk. Ganun kataas yung risk for the treatment. Tapos, ang ganda nung sinabi dito ni Mika, sabi ni Mika, yung 50% chance na yon, iti-take namin yon kahit ganun lang kaliit. Iti-take namin lahat ng chance and risk, basta masalba ka lang. Kasi mahal ka namin. Mahal kita, Kaloy.
I was wrecked, girl. Like, ganun yung pakiramdam ko talaga. Okay. Ang next dito ay, after nito, dinala na ni Mika si Kaloy sa ospital. Tapos, alam ni Mika na galit sa kanya si Kaloy. Dumating yung family ni Kaloy. Nung dumating yung family ni Kaloy, tinignan niya ng ganun si Mika. Tapos si Mika ay, I'm sorry. I had to. They had to know. Tapos, yun, umalis si Mika, galit na galit siya. Sumugod siya dun sa Mount Milagros, takbo siya, tapos nagpapakuha siya sa sumisigaw siya ng Adira Grivina Mama Azarum. Adira Grivina Mama Azarum. Gusto niya lang talagang kunin siya ng aliens. Sobrang, ng mga pangyayari, ang bigat. And, I think nag-fast forward na after that scene. Pag fast forward is doon na sa time na iba-bone marrow transplant treatment na si Kaloy. Nung sila sa ospital, tapos sinasabi nila Cherry Pie na kaya mo yan, it will be successful, ganyan. Tapos, naging successful yung treatment. Alam ko originally, ang plan talaga ni Director Net ay patayin si Kaloy. Pero I'm glad na hindi yun yung nangyaring ending. Alam ko ang reason is kaya hindi niya pinatay or kaya hindi namatay si Kaloy is because meron siyang na-meet na merong may ganung sakit. And then, sabi ni Director na she wanted to give hope to that child kasi it was a child. And so, yun, nabuhay si Kaloy. And pagkagising niya, hinahanap niya si Mika, hinahanap niya yung si Goldie, ganyan. Tapos sabi nila Cherry Pie, actually wala dito si Mika pero iniwan niya yung manok. Sabi niya na pagising mo, dapat buhay si Goldie. And then, sinabi rin ni Cherry Pie na nagbigay ng tulong si Mika na financial, like sobrang laking tulong, and may iniwan na letter. And then, dun sa letter ni Mika, sinabi niya na alam ko hindi niya iniwan yung contact details niya, kasi hindi niya alam kung gusto pa siyang makita ni Kaloy after everything that happened, kasi ang alam niya, galit nga sa kanya si Kaloy. And hope niya na sana nagising si Kaloy, sana okay si Kaloy, and yung Mount Milagros, ito yung last na, yung Mount Milagros, babalik-balikan niya yun. Kasi bundok nila yun sa kanila yun. And alam niya na hopefully, alam niya na someday, magkikita ulit sila. So every day, hindi ko alam kung every day, every month, every week, bumalik-balik si Kaloy dun sa Mount Milagros para makita si Mika. Si Mika naging okay sa family niya, by the way. Sinabi niya na kaya hindi na siya nagpakuha sa aliens kasi sinabi niya dun sa letter na hindi niya alam kung bakit hindi siya kinukuha ng aliens that time. Sabi niya, baka dahil ayaw lang sa kanya or hindi talaga sila totoo. Pero sabi ni Mika, ang reason pala kung bakit hindi siya kinukuha ng aliens is because ayaw naman talaga niyang magpakuha. Marami pang tao nagmamahal sa kanya, which is yung dad niya, yung stepmom niya, and yung magiging sister niya, ay magiging kapatid niya, and baka si Kaloy nga rin, mahal siya. And yun nga, yung someday magkikita ulit sila sa Mount Milagros, babalik-balik siya doon, kasi bundok nila yon. So, ayun yung ginawa ni Kaloy, dahil wala nga siyang contact details, hindi sila nag-iwanan ng Facebook account sa isa't isa, mabalik-balik sila doon sa bundok. That makes it more romantic, okay? Gets ko yon, hindi ko kukontahin yon. And, doon sa bundok na yun sa huli, nagkita sila. Nagkita sila ulit, tapos wala nang bang si Mika. Kasi sobrang tagal na siguro, talaga. So, yun. And that was Love You to the Stars and Back. Sobrang haba na ng episode na to. I am really thinking if isasama ko pa yung next na film or ipa-part 2 ko na lang. Yes, kasi feeling ko, meron din akong naiisip na category for that. Dahil yung next na romcom dapat na i-discuss ko ay ang pinaka-favorite kong romcom, actually, My Amnesia Girl. Guys, kasi mag-2 hours na tong episode natin kapag tinuloy ko pa. Sobrang detailed ko palang magkwento ng movies. Alam ko kung anong pakiramdam ko about My Amnesia Girl and sobrang favorite ko siya as fuck talaga. Kaya sobrang sakit sa akin nung nangyari kay Tony Gonzaga kasi feeling ko sobrang betrayal nun to me. Na karamihan ng comfort films ko, ikaw yung bida, tas
Okay. Madami kasi akong pwedeng ipasok sa My Amnesia Girl eh. Ewan, may mga iconic rom-coms kasi nung time na yon na ang naiisip ko na isasama ko sa My Amnesia Girl ay It Takes a Man and a Woman. Yes, specifically yung third movie, It Takes a Man and a Woman. Kasi trilogy yung It Takes a Man and a Woman eh. So maybe dun ko na lang i-discuss yung My Amnesia Girl. Tang-ina, I love My Amnesia Girl so much. At ang sakit-sakit mo, Tony Gonzaga. But anyway, yun yung mga i-discuss ko na rom-coms na maybe dapat yung panoorin ng this weekend, this Valentine's week. Okay? Siguro yung part 2 nito na iconic rom-coms that I wanna watch, feeling ko kaya kong ilabas ng end of the month. Di ba? 2 parts, okay? Kasi next week, ang magiging episode ay yung mga love problems nyo. So, yun lang naman. Okay, ang question ko for this episode ay, ano ang favorite local rom-com nyo? Yung feeling nyo, gusto nyo na talagang magmahal ulit. Yan. I-comment nyo yung answers nyo dito sa YouTube channel natin, sa Spotify, or sa IG, sa socials namin, at Kwarto ni Yani on TikTok and Instagram. I-follow nyo na rin kami dito sa YouTube channel at sa Spotify na, ulit-ulit sa YouTube channel at sa Spotify, naglalabas kami ng new episodes every Thursday, 9 p.m. and every Sunday, 8:30 a.m. Sorry, nakalimutan ko nung last Sunday kasi birthday ko, tapos nakalimutan ko talagang mag-shoot. I'm sorry. Okay, so meron tayong episodes every Thursday and Sunday. Ano pa ba sasabihin ko? I-follow nyo na rin ako at Yani Hates You sa lahat ng social media platforms. And join na rin kayo sa FB community natin, Yani's Roommates. Doon kayo mag-post ng mga reactions nyo. Doon din ako nagpo-post ng announcements and yun nga, kung saan kayo pwede mag-send ng letter every time may Yani's mail. Well, thank you so much for listening to this episode and see you. Bye-bye! Bye-bye! Hi, damn!